Hindi pa man na ipapatupad ang anti-cybercrime law, may nagprotesta na laban dito sa pamamagitan ng pag-hack sa website ng ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas at MWSS. Kasabay nito, ang ilang mambabatas nais maamendyahan ng batas. May news to go si Lia Manyalak del Castillo. Humingi na paumanhin ng BSP sa publiko sabay tiyak na nananatiling protektado ang kanilang database. Ayon naman sa Institute for Development and Econometric Analysis na ang website ay kabilang sa mga hinak, bagamat ginagalang daw nila ang ipinaglalaban ng mga hacker, baka naman daw may iba pang mas mainam na paraan para maisulong ito nang hindi raw nang aagrabyado sa pribadong sektor. Ito rin ang panawagan ng palasyo. I think the better venue for them is to really show their protest in a proper form rather than hacking a government website or government websites. Wala pang implementing rules and regulations o IRR ang batas na magiging epektibo sa October 3. Naghain na si Senador TG Gingon na sa Korte Suprema ng petisyon kontra sa ilang bahagi ng anti-cybercrime law, partikular ang probisyon sa online libel at ang probisyong nagbibigay kapangyarihan sa Department of Justice na magsara ng website kahit walang court order. Ika-4 na petisyon na ito kontra sa anti-cybercrime law. Naging judge, jury and executioner yung Secretary of Justice dito sa provision na ito. Si Senator Cheese Escudero naman, isusulong daw na maamyendahan ang batas. Tatanggalin ko lang yung criminal responsibility. May liability pa rin naman, pero civil. Ibig sabihin, walang kulong. Ayon sa isang law expert, may chilling effect o epekto sa pagpapahayag ang batas. People start to think and say, ito ba, pag ginawa ko to, paparusahan ba ako o hindi? And that's the effect of the penal provisions in the law because hindi ito ordinaryong batas, this is a penal law. No? At ang bigat ng parusa. You now say, hindi ko na lang gawin. Hindi ko na lang gagamitin. Right? Hindi ko na lang isusulat. Diba? So, what is the effect? The larger effect is, it takes us back to the what? To the dark ages, to the middle ages. Anong gusto nilang mangyari? Kalimutan natin na may internet. Kalimutan natin na may text, kalimutan natin may social media. Kaya raw tutol dito ang ilang blogger. Mawawalan ng democracy pag tumuloy itong cybercrime law dahil nililimit niya yung mga taong pwedeng magsalita or pwedeng mag-criticize sa mga public figures. There are too many loose ends in it. Masyadong maraming butas. It's like a sieve. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.